Hello po guys, magandang araw po sa inyong lahat. Kumusta na po kayo? Lalong-lalo na sa ating mga mahal na OFW. Sana ay nasa mabuting kalagayan po kayong lahat ngayon. Andito na naman tayo sa ating griller kasi mayroon tayong papadala ngayon. Papunta ito ngayon ng Mindanao kay Ma'am Christine. Mga nagbabalak pa lang maglilitsyon, lalong-lalo na sa ating mga taga-subaybay na gustong makipag-partner sa atin. Kaya nire-recommend ko talaga yung ating griller dahil ito'y subok na at saka sa sukat at saka sa performance na matagal na nating kasama. Ang standard kasi ito yung griller natin. Yung iba kasi, lalong-lalo na sa mga baguhan, gusto nila maliliit lang, tatlong lang. May iba din naman gustong malaki. Kasi siguro, akalain nila pag malaki, maraming. Sa mga interested magiging partners, i-text or i-message nyo ako dyan sa aking number na nasa screen. Hindi na kasi nila alam na itong ating griller ay kayang-kaya nito kahit daily ka pa makabinta ng 200. So, imposible naman everyday ka makabinta ng 200, di ba? So, just in case, kumbaga sa mga season na may kalakasan like mga holidays, mga Pasko, Bagong Taon, kayang-kaya to magluto ng marami. So since tayo po ay negosyo natin ay lechon manok, susubok na natin ito na kaya talaga nitong magluto, mag-serve ng 200 na piraso na manok in a day. Kasi yung iba, pag sa tingin nila kasi na baka namahalan sila, gusto nila malaki. Hindi, wala naman yan sa laki. At saka wala din naman yan sa liit. Ang ito talaga ay standard talaga na size na kaya nitong pag i-serve ang volume na minsan lang naman yan maabot. Or kahit everyday ka pa makabenta ng 200, kayang-kaya nito. So kaya since subok na natin, talagang isa lang yung size natin, isa lang. Standard yung size natin. Hindi na tayo nagbibigay ng mga mayroon kasi mga nag-i-inquire na gusto nila dalawang lang lutuan, 3 lang kasi nagsisimula pa daw sila. So ganun pa rin 'yun. Halimbawa, pag 3 tuhugan lang, mahirapan kayo makabenta ng marami kasi later on ang plano naman natin ay kikita tayo. So pag halimbawa ang griller mo ay makaluto ng isang araw 60 piraso lang, pinakamarami. Halimbawa darating yung panahon na lalaki pa ang volume mo, so ibig sabihin magpalit ka na naman ng griller, di ba? So doble gastos ka na. Ang dami mo pang i-adjust dahil nagsimula ka sa maliit, di ba? So ito talagang kahit na magsimula ka sa maliit at maganda yung takbo ng negosyo at dadami yung volume, hindi ka na magpapalit. Itong griller na lang ito na gagamitin mo. So sa katagalan din, kaya nga ina-upgrade natin. So kaya nga dahil palagi nating ina-upgrade, marami din tayong mga nadagdag na cost. Tulad ngayon, nagmahal na rin nagmahal na rin yung mga materyales. So baka by effective by October or November, bala ko na pa ito increase ng yung presyo. So siguro baka October or November magiging 35K sa mga bibili ng ating griller lang talaga. No? So ganun yung plano natin dahil nagmamahal na po lahat. Kaya siyempre meron naman tayong pinapasweldo, meron tayong binibili mga materyales. So
Siguro baka by October or November, increase natin ito by 35K. Ang napakaganda ng griller natin guys, kaya dahil subok na ito talaga yung ginagamit natin sa ating mga lechonan. Kahit pupuntahan nyo pa yung mga outlet natin, ito talaga yung gamit natin. And then, sa katagal na kasi, mayroon tayong mga ina-upgrade na karamihan kasi sa griller, pag tumatagal na lumuluwag yung kadena. So yung iba kasi ngayon gumagamit pa rin ng mga kadena ng mga bisikleta. Ito sa atin, kadena ng motor na yung heavy duty na kadena ng motor. And then since yung ano natin dito is motor ay 12 volts, ang tipid ng kuryente. Tipid po, siguro kung walang freezer, siguro nasa lang, monthly mo nito ay nasa hindi abot ng 500. So sa isang outlet, kasama na yung griller, kasama na nating freezer, nag-average ka or nagre-range ang inyong electric consumption ng mga 1,200 to 2,000. No? So depende na yan kung marami kayong mga idadagdag na mga appliances or mga ilaw. So siguro pinakamalaki na yung 2,500. Kumpara mo doon sa mga traditional na mga lechonan, yung mga malalaking motor ginagamit, yun, napakalakas ng kuryente yun dahil 220 volts yun, direct konsumo ng kuryente. At saka mga malalaking motor yun, karamihan nasa 1/2 horsepower, bihira ka lang makita ng 1/4, so 1/2 to 1 horsepower. Bakit ganon? Dahil yung gumagawa niyan, hindi nila alam na ganon pala yun ng griller. Pwede lang pala ng ganito 12 volts yung gagamitin natin. Actually, noong una rin, sa mga nauna kong mga lechonan, siguro that was 2008, 2009, kasi wala din akong alam, bumibili ako ng mga sikanhan. Yung mga yari na kasi gusto ko rin magkaroon ng lechonan. Ayun nga, ang bigat, super bigat kahit 8 tao, 10 tao. Hirap magbuhat dahil nga napakalaki and then napakabigat. No? So actually, wala pa akong alam, bumili lang ako, pero nang hirap tayo sa ta-transfer, tapos mga ano pa naman yon, sikanhan. Siyempre, expect na tayo na hindi maganda yung quality na dahil matagal na nga eh. So, i-repaint lang natin unless meron na tayong lechonan, no? Pero sa katagalan na rin dahil matagal na tayo kaya na-improve natin. Kasama na yon sa pag-upgrade natin. Kaya umabot tayo sa ganitong setup na maganda na yung griller natin. Kahit walang kuryente, pwede mo patakbuhin dahil 12 volts siya. So 12 volts means pwede nating patakbuhin through battery. Yung battery ng motor nga, tatakbo pa ito ay motorcycle. Kaya nito patakbo. Pero kung mayroon tayong motor ng truck, yung 9 plates or 12 plates, mas maganda dahil since heavy duty na yon, kahit buong araw pa siyang i-operate mo hanggang sa gabi, kayang-kaya. Dahil maliit lang itong motor natin, kung makita nyo lang, maliit lang yung motor natin, kaso lang heavy duty din. At dahil kaya itong patakbuhin ng battery, pati ilaw, halimbawa lang talaga kung mag-burn out, katulad nung nangyari nung binagyo tayo dito last year, nung December, tayo lang yung lechonan na after bagyo tumatakbo dahil wala talaga, zero talaga yung kuryente dito sa amin. Pinatakbo natin itong 3 outlet natin using our car battery. So 3 outlet, pinatakbo natin. Tayo lang yung nagkabinta ng lechon manok dahil karamihan nga sira walang kuryente mga bahay. So nung time nung after the bagyo, 3 outlet natin pinapagana. So tayo lang nagbibenta ng lechon manok noon. Tapos tayo lang yun din maya ilaw dahil nga yung battery natin ng truck ay kaya din magpailaw ng 12 volts na mga bumbilya. So ito yung advantage ng ating lechon griller. And then kung wala din kayong battery, wala din kuryente, hindi mo na isa-isahin yung i-manual yan kasi mayroon yang
handle na kaya ikutin. Yung kita nyo naman yan, yung maliit dun sa may sprocket. Paikutin nyo lang yan. Ano yan na yan? Manual nyo lang yan. Iikot yan. Ang lambot pa rin yan kasi ano na yan, free wheel lang yan. So madali lang yan. At saka magaan. Kayang-kaya yan i-manual kung wala talagang battery. Okay? At saka marami na tayo dali lang itong i-adjust. Halimbawa kung lumuwag ang ating kadena, mayroon lang tayong, since naka-bolt ito lahat, adjust na natin yung bolt. Madali na lang higpitan yung kadena. And then kung mag-adjust, halimbawa may sira sa motor or transformer, tanggalin na lang natin yung motor. In case talagang sisira, so palitan na lang natin ng ibang motor. Kasi na siya sa sa kanyang paglagyan dahil standard yung motor na gamit natin. So kahit saan na ito nakarating ng ating griller, Luzon, Visayas at Mindanao, so far naman wala pa namang feedback na talagang nakaproblema. So kunting lang yung mga kunting problema lang na mga biglang minto daw, yung pala mayroong nakabara na uling. So ang advantage kasi sa atin dahil we are using 12 volts, pag ito'y mayroong mga bara na kahit kunti lang na titigil siya at hindi siya pumuputok, titigil lang talaga siya at walang shortage. So hindi nasisira ang gear, unlike doon sa mga malalaking motor. Halimbawa pag ito'y na kaproblema na baralong ang kadena, mayroong nakabara na medyo matigas, no? So sisirain ang mga gear. So dahil 12 volts, dahil 220 volts yun, malamang maka-shortage pa, sira yung yung griller mo. Ito sa atin, dahil maliit lang yung motor, ginawa lang natin yung mechanism na freewheeling siya, maganda yung ikot. Kusa lang siyang hihinto pag may mga nakabaraan, din pag ma-okay na, tatakbo pa rin siya. So ganun lang guys, na napakadami nang gumagamit nito sa ating griller dahil nga ito ay subok na. At ngayon nga mayroon pa tayong ginagawang outdoor. Actually hindi ko naman ito talaga nire-recommenda itong outdoor kasi mas maganda talaga yung indoor dahil ilagay mo yun sa loob. Maganda yung presentation. Ito kasi specialized to, pinapagawa talaga ng ating bagong partner dahil wala talaga siyang mapaglagyan doon sa loob since meron na siyang existing na kainan. Maliit lang kasi, so di na pwedeng ilagay doon sa loob. So inayos na lang niya yung harapan at doon niya ito ilagay. So ito yung kaya ginagawa natin ng outdoor griller, pero ganoon pa rin yung standard pa rin yung size. Kaso lang mayroon siyang kasamang salamin, mayroong bubong, mayroong chimney, mayroon ding sa baba. Kaya medyo medyo may kamahalan na rin ito dahil kumpleto na siya, may salamin na. Na lang ito. I-operate nyo lang ito. At so ito, kita nyo naman itong ating griller, wala talagang kasamang tawag nito yung bricks dahil as I said, mabigat po ang bricks pag i-dikit muna natin tapos bago ipadala dahil sa pagpadala nito sa ating mga griller, di natin alam na halimbawa doon sa barko o doon sa pinapadala natin, minsan kasi ay tinutumba nila ito. Mas madali kasi ito pag i-plaster natin pag nakatumba dahil hindi na siya matutumba tuwing kasi alam niyo naman pag naka-stand siya, pag natapat itong stand natin sa mga hindi balanse, so natutumba. So mas maganda talaga yung natin pinapahiga dahil dinidesign naman natin ito na pwedeng ihiga or tagilid, hindi siya masisira. So sa mga nagsisimula lang, talagang i-recommend ako itong ating griller dahil nga, as I said, subok na ito. Yung iba kasi dahil siguro gustong magtipid, iba ka kung diferensya lang ng kaunti and then bibili na lang sila doon sa mga second hand, baka literal magka-problema kayo dyan sa inyong mga mabibili dahil nga baka nga inaabandona na nga nila yan dahil siguro hindi maganda o mayroon silang problema.
sa operation. So ito kasi talagang ano natin, proven ito at saka standard talaga yung size na kahit baguhan ka pa lang or matagal na kayo, ito talaga yung magandang laki o tamang sukat dahil proven natin ito at saka gamit talaga natin ito sa ating griller. So kung mga nagtitipid kayo, ano lang, i-compare nyo sa mga mabibili nyo kasi ang napakabigat talaga yung halimbawa yung mga traditional na lechonan, napakabigat yan. Tapos yung iba malalaki, sobrang laki, meron din namang sobrang liit. Ito kasi dahil sa tagal natin, ito na yung naging standard natin. Hindi siya malaki, hindi din siya maliit, standard lang. Ano lang, katamtaman lang na hindi siya kahit sa maliit na space makasya siya na pwede kayong makabenta ng 200 pieces a day. So wala na kayong hanapin ba na baka ano kasi ang iba kasi kala nila malaki or maliit. Wag na kayong mag-isip pa kasi ito'y subok na natin at inistudyohan natin na ito'y tamang-tama lang yung laki sa mga starter at sa mga dumadami na yung binta. Okay, so ina-upgrade ko na lang kayo and then sa mga nakabili nito mayroon tayo, ituturuan namin kayo natin kung paano i-operate ito. So dahil napakasimple lang ito, para lang kayo na ito nag-operate ng bisikleta. So kailangan nyo lang matutong gumamit ng yung katala at saka kunting background lang sa mga electrical ng battery. Very simple electricity nga wirings lang at kunting madali lang yung pag-aralan. So hindi kayo maproblema nito sa operation. Napakasimple lang po. Okay, so sana'y mayroon kayong nakuha na naman tayo sa ating vlog na ito about sa ating griller. At sa mga interesado na bumili nito, mag-PM lang kayo dyan sa aking messenger. At saka mayroon din ako nakalagay dyan number. We will serve this griller nationwide, pero except talaga dun sa mga sobrang layo na wala na akong magagawa kung talagang mag DIY, do it yourself na griller. Wala na tayo kasi sobrang layo na pagpadala natin. Baka nga yung charge ng delivery ay mas mahal pa. Pero pwede tayo mag-deliver talaga nationwide kasi meron naman tayong forwarder. Pero kung malayo nga, minsan yung charges ay baka abuti na yang meron kasi doon sa bandang Cotabato or there's somewhere in Ifugao or Mountain Province. Pinakamaliit na siguro yung baka papatak sa 15 to 20,000. Tapos yung griller natin ay lang 32. So malaki. So compared dyan sa magpagawa na lang kayo, tiis-tiis lang muna, mas makasave kayo. Pero kung talagang aabutin lang ng barko or saan kayong mas malapit, pwede naman. At dito sa bandang Bicol or Camarines Sur, maraming nag-i-inquire. So pwede kayo may serve natin pero hanggang lang Matnog Fort, Sorsogon, or kung malapit kayo sa Batangas Port, mayroon tayo from Cebu, Batangas Port to Matnog Port. So hanggang doon na natin maabot ang ating delivery ng griller kasi mayroon na yung mga port dito sa Cebu. Okay, so hanggang dito lang muna tayo guys. Update ko lang yan sa inyo sa ating mga nag-inquire about sa ating griller kasi at saka pag ma-order kayo pala at least minimum of 2 weeks yung lead time natin na magpagawa, maka more than pa dahil napakarami pong order ng ating griller. So kung mag-order kayo, mag-advise kayo ng advance dahil 2 weeks pa yung gagawin, until mag-deposit kayo ng half para magagawin natin, and then after 2 weeks kung tapos na ay yung balanse etong ipadala, and then saka natin ipadala yung ating griller. Okay, so hanggang dito lang muna guys at maraming salamat po sa inyong panonood ulit at bye bye.
Pero sa anak. Sa rin sa vlog na to. Training. 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 Ano? Walo na ako kabiyak.